Mga kabunyog, mga kababayan, itong tungkol dito sa usapin ng pag-autopsy ng bangkay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, naging mainit na usapin ito. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Kasi nung una, ayaw ng pamilya na ipa-autopsy. Napanood natin yung interview ng kanyang asawa na si Cesar Cabral. Talagang tinitindigan ni Cesar Cabral na ayaw na nila. Sabi niya, ayaw na nila ng pamilya, pati ng kanyang mga anak, na ipa-autopsy. Kasi sabi niya, ano naman daw wala naman daw silang nakikitang foul play. Naniniwala daw sila na ano daw ito, ang pagkamatay ni Cabral ay walang foul play, kaya hindi na nila nakikitang dapat pang i-autopsy ito. At ang tingin nila ito ay aksidente. Ang sinasabi ni Cesar Cabral nung asawa, nadulas malamang nadulas o posibleng nadulas si Catalina Cabral. Hindi ito nagpakamatay at hindi rin ito foul play. Kaya sabi niya, hindi na kailangan ang autopsy. Hindi rin daw kailangan ang DNA test kasi alam na nila, sila na nga ang nagsasabi na ito ay talagang si Catalina Cabral. Kaya sabi nila, dapat ibigay na sa kanila ang bangkay para maiuwi na nila sa Manila at maano nila ito, kumbaga mabigyan na nila ito ng maano na nila ng pamilya. Kaya pinipili talaga nilang wag isa ilalim sa autopsy. Kaya lang sa bandang uli natuloy din yung yung gustong mangyari ng DILG at ng gobyerno na dapat na isa ilalim ito sa autopsy. Sa bandang huli pumayag din ang pamilya. Ang malamang na dahilan noon, unang-una naman kasi hindi naman normal yung pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Cabral. Unang-una, ano pa man ang nangyari, nagpakamatay man ito o na-aksidente, nadulas, tulad ng sinasabi ng asawa, kailangan pa rin itong isailalim sa autopsy para malaman ano talaga ang dahilan ng paano talaga namatay. Pangalawa, hindi naman kasi normal na sirkumstansya. Unang-una, nasa ilalim ng investigasyon sa anomalya sa flood control si dating DPWH Undersecretary Cabral at kumbaga may interes ang publiko, may interes ang bansa sa kanyang pagkamatay. Hindi ito isang bagay na para lang sa pamilya. Totoo, dapat igalang ang pagkamatay ng isang miyembro ng pamilya, pero dapat din tingnan na hindi ordinaryong individual si dating DPWH Secretary dating DPWH Undersecretary Cabral. Siya ay matagal na mataas na opisyal ng gobyerno at kasama nga siya dito sa iniimbestigahan sa anomalya sa flood control. Kaya may interes ang publiko dito. Kaya dapat nga na tama din naman ang stand ng gobyerno na isailalim siya sa autopsy. At yung mga gadgets niya na pwedeng magamit sa paglitaw ng katotohanan, pag-alam ng katotohanan, ay dapat ding mahawakan ng gobyerno para malaman talaga yung katotohanan sa investigasyong isinasagawa sa anomalya sa flood control. Anyway, matapos ang matagal-tagal na ang mahaba-habang mga sagutan kung i-autopsy ba o hindi, sa bandang huli natuloy ang autopsy at inanunsyo ni DILG Secretary John Vic Rimulya na nakumpirma sa autopsy na walang foul play. Ang ikinamatay nito ay trauma, dala nga ng pagbagsak doon sa bangin. Yan yung at saka kumpirmado na si Yusek Cabral nga ito. Ito mga kabunyog, mga kababayan, itong tungkol sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral ay lalong ngayon nagiging kontrobersyal dahil
Halimbawa, yung tungkol sa driver. Yung driver inilagay na bilang person of interest sa kaso. Marami kasing mga inconsistencies tungkol doon sa driver. Unang-una, sa normal na pangyayari, kapag driver ka ng amo mo, hindi mo iiwan yung amo mo. Alam mo naman na may problema yung amo mo. Alam niya rin, alam ng lahat. At kahit siya sinabi niya na sabi daw ni Yussi Cabral sa kanya, magre-relax lang daw ito. Kaya uupo doon malapit doon sa bangin. Pero syempre, kung ikaw ay nagmamalasakit ka sa amo mo, hindi mo ito iiwan ng gano'n na lang. Hindi mo ito iiwan ng gano'n na lang. Kasi alam mo namang may problema eh. At alam mong ano man ay posibleng gawin ito, tulad nga ng posibleng pagtalon doon sa bangin. Kaya hindi mo ito iiwan. At yung cellphone at saka yung bag nandun sa sasakyan. Tapos iniwan niya, bumalik siya, mga alas 5 na eh. Ay, alas 2 daw, iniwan niya doon sa may bangin. Tapos dumistansya siya ng mga ilang metro. Mga alas 3, nakita niya pa. Tapos nung nakita niyang nandun pa, umuwi muna siya, pumunta siya ng hotel. Bumalik siya alas 5 para tingnan. Kung ikaw ay nagmamalasakit sa amo mo, hindi mo ito iiwan sa ganun katagal na panahon. At nagsimula lang siyang mag-report sa pulis nung magagabi na, mga alas 5, alas 6 na. At yung mga pulis naman ay naghanap alas 7. Nakita nila ito alas 8 na sa baba. At namatay, diniklarang patay si 12:03 ng madaling araw. Kaya yung timeline na yan, yung pagkasunod-sunod na yan, medyo questionable. Kaya itong driver ay naging lalagay sa sabi ng autoridad, kinukonsider na nilang person of interest. Kaya at saka may lumabas pa ngayon, mayroon pa siyang selfie. Nag-selfie siya, at nung nag-selfie siya, nasa likod niya si Yussi Cabral. Kumbaga, yun, bakit kailangan mo mag-selfie yung amo mo na nasa likod mo, na nakaupo doon? Para kanino yung selfie na yon? Kanino mo ipapadala yon? Bakit kailangan mong kunan ng selfie yon? So, another na naman yan, isa na namang nakakakuha ng atensyon sa part ng driver. Kaya Kaya ngayon, iniimbestigahan na ng mga autoridad yung lahat ng mga actually nananawagan yung mga autoridad sa publiko kung sino man ang dumaan doon sa may bahagi na yan ng Tuba Benguet nung mga oras mula umaga hanggang hapon, yung mga may dashcam na mga sasakyan ay hinihinga ng tulong na tingnan kung mayroon silang mga maitutulong sa kaso ng pagkamatay ni Yussi Cabral. Mayroon ngang kumakalat na may kumakalat ng video, may isang sasakyan na may dashcam nakunan, nakaupo doon si Yussi Cabral. Pero mga 10 pa lang 'yon. 10:15 AM. 10:15 AM ay nung mga ganong oras na naunang naupo doon si Yussi Cabral, sinita daw ng mga pulis. At pumunta sila sa hotel, sa Ayon Hotel, nag-check-in muna. Tapos bumalik na naman doon ng hapon ng alas 2. Yan na yung doon na siya namatay nung hapon na yon. Pero yung nakuna ng dashcam na kumakalat, alas 10 pa lang ng umaga. Kaya na rin, linalakad na rin ng autoridad na makakuha ng CCTV doon sa Ayon Hotel. May search warrant na yatang nakuha para talagang makumpleto yung investigasyon. Kasi nalalagay din sa alanganin yung PNP ng Tuba Benguet at ng Cordillera kasi may maraming mga lapses sa kanilang paghandle ng sitwasyon ng kaso. Kaya bumabawi sila ngayon, nag-iimbestiga ng todo. At itong mga ito ay lalong nagpapainit dito sa kontrobersya sa likod ng pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.